Dating overall Deputy Ombudsman Carandang at Mary Grace Piatos kabilang sa mga testigong nais ipresenta ng House prosecution sa impeachment trial. Clerk of Court hindi pumayag sa hiling ng House prosecution na buksan na ang kahon ng tax records ni VP Sara. QCPD patuloy ang pagsasagawa ng Oplan Bisita Eskwela at anti-bullying campaign sa iba't ibang paaralan sa lungsod. SMS at email one-time passcode para sa mga high-risk transaction ititigil na simula ngayong araw. Mga stall sa Baguio Public Market na makikitaan ng daga, ipasasara. Kung saan nakipag-ugnayan ng isa sa kinatawan ng QCPD para magsandakta nitong seminar ng anti-bullying campaign. Pero ngayong araw, narito tayo sa may Migis Elementary School dahil anumang oras ngayon o mamayang alas 12 hanggang alauna ay magsasagawa naman ng seminar ang QCPD dito sa paaralan. Bukod sa pagtitiyak ng mas mahigpit na kaayusan sa loob ng mga paaralan, tinututukan din ng mga otoridad ang pag-iwas sa bullying at iba pang suliraning maaaring makaapekto sa mga kabataan. Kasunod ng mga naiulat na insidente ng karahasan sa ilang paaralan, mas pinaiigting ng mga namumuno sa ilang paaralan at otoridad ang mga hakbang upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Sa Bagong Bayan Elementary School, iniulat ng opisyal ng paaralan na bago pa man maganap ang mga insidente sa ilang bahagi ng bansa, nagpatupad na sila ng mas mahigpit na safety measures, kabilang ang paggamit ng metal detector, paghihigpit sa mga bisita at mas maigting na pagbabantay sa mga entry at exit points ng paaralan. Nagsasagawa rin ng QCPD ng mga oryentasyon kontra bullying at responsableng paggamit ng social media. Ayon kay QCPD Police Station 12 Commander Police Lieutenant Colonel Maria Rosario Calusor, mahalagang maagang matugunan ang mga suliraning emosyonal at mental ng mga kabataan upang maiwasan ang mga insidenteng may kaugnayan sa karahasan sa loob ng paaralan. Sa ngayon, wala pa tayong eksaktong impormasyon o pahayag na nakukuha mula sa Clerk of Court kung kaya ba talagang matapos yung pre-trial conference ngayong araw. Pero hopeful o umaasa pa rin sila na matapos na nga yung pagmamarka dito sa mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayon, lalo na't in-extend nila hanggang alas 7 ng gabi yung kanilang working hours dito sa pagmamarka ng mga nasabing dokumento o ebidensya. Mula sa 8,000 na dokumento o ebidensyang may kaugnayan sa article ng impeachment na umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, nasa 1,300 documents na lamang o na ang naproseso at namarkahan batay sa huling impormasyon mula kay Attorney Renato Bantug Jr. Mula kaninang umaga, nagsimula na ang ikaliwang araw ng pre-trial conference o pagmamarka ng mga dokumento at ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa huling impormasyon mula sa Clerk of Court, may 2 articles pa ang hindi nila natatapos hanggang kahapon na siyang ipinagpapatuloy ngayon. Ayon kay Secretary Bantug Jr., simula pa kahapon ay nag-extend na sila ng working hours para matapos ang pre-marking sa lalong madaling panahon. Mananatiling selyado muna ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Ito ang inihayag ni Senate Secretary at Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug Jr. nang matanong tungkol sa naging hiling ng House Prosecution Panel na buksan ang nasabing box. Ang naturang kahon ay hindi binuksan noon sa pagdinig ng House Justice Committee dahil sa non-disclosure provision sa National Internal Revenue Code. I wouldn't want to preempt any decision on that. Again, there's no set and definite rule for that. But it is something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of the box. Paliwanag ni Attorney Bantug Jr.,
Ipapaalam niya muna sa impeachment court ang nasabing manifestation ng prosecutors at nasa pagpapasya na ng korte kung bubuksan ito bago pa man magsimula ang paglilitis sa pangalawang Pangulo sa July 6. Ella, nasa kabuang 57 yung testigong nais ipresenta ng House Prosecution Team para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, sina dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang at isang nagngangalang Mary Grace Piatos na isa umano sa mga nakatanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon ito sa kopya ng pre-trial brief ng prosecution na nakuha ng UNTV News mula sa isang katiwa-tiwalang source. Layo naman ang gagawing pagpresenta ng prosecution kay Carandang na patunayan ang ginawa nitong investigasyon sa bank accounts at transactions ni na VP Duterte at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayon din upang matukoy ang resulta ng ginawa nitong investigasyon. Pinatawan ng dismissal ng Administrasyong Duterte si dating Overall Deputy Ombudsman Carandang noong 2018 matapos nitong ihayag yung ginawa nitong bank investigation kay dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan, nagdesisyon ng Korte Suprema na walang otoridad ang dating Pangulong Duterte para i-dismiss si Carandang. Nakalista rin bilang testigo ng prosekusyon para sa impeachment trial ang isang nagngangalang Mary Grace Piatos para makatestify kaugnay naman ng resibo ng confidential funds. 62 trial dates yung hinihiling ng prosekusyon para maipresenta ang lahat nilang mga testigo at documentary evidence. Ito po ang ating latest satellite image at ipinapakita po nito na papalayo na ng papalayo itong si Bagyong Francisco at sa ating latest bulletin ay wala na pong nakataas sa signal number 1 dito sa probinsya ng Batanes. At wala na rin po na itataas sa mga susunod pa na issuance natin ng bulletin. Ang tanging magiging epekto na lamang po nitong si Francisco dito sa extreme northern Luzon ay yung mga kaulapan na kung saan ay posibleng tumulong para magkaroon tayo ng mga pagulan dito sa Babuyan Islands at ganoon din dito sa probinsya ng Batanes. Sa kasalukuyan, itong si Bagyong Francisco po ay nasa layong 455 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin, yung maximum sustained winds sa eyewall ng si Bagyong Francisco around 100 kilometers per hour at pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin na umaabot ng 125 kilometers. Ito po ay kumikilos pa north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagya pong mas bumilis yung pagkilos nitong si Bagyong Francisco kaya naman mas mapapaaga din yung paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility. From 10 kilometers per hour, ngayon po ay 15 kilometers per hour na ito. At dahil po dito ay posible ngayong tanghali o ngayong hapon ay lalabas na po itong si Bagyong Francisco sa Philippine Area of Responsibility at mababawasan na po yung magiging epekto niya sa anumang parte ng ating bansa. Ella, inanunsyo nga ng Bureau of Internal Revenue o BIR na ipinag-utos na ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng 44 na criminal tax cases laban sa tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na binansagang BGC Boys dahil sa hindi umano pagbabayad ng buwis na aabot sa mahigit 1.68 billion pesos. Ang mga respondent ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon sa BIR, natuklasan sa kanilang investigasyon ang malaking pagkakaiba sa idineklarang kita ng mga ito kumpara sa kanilang aktwal na mga gastusin. Ginamit ng BIR ang expenditure method upang muling buuin ang talaan ng kanilang kita kung saan ang mga hindi maipaliwanag na gastos ay itinuturing na ebidensya ng hindi na ideklarang kita. Transaksyon simula ngayong araw, June 25. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, papalitan ito ng mas matitibay na paraan ng pagberipika tulad ng biometrics at iba pang advanced authentication systems. Saklaw ng bagong patakaran ang mga malalaking bangko, digital banks at ang ilang e-wallet operators na may mataas na bilang ng online transaction. Layunin ng BSP na mas maprotektahan ang mga customer laban sa panloloko at mapanatili ang kaligtasan ng digital payment system sa bansa. Yes, June, nasa isang linggo posibleng ang ipasara ng pansamantalang ilang bahagi ng Baguio Public Market na makikita ang may matinding rat infestation bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng pamahalang lungsod laban sa pagdami ng mga daga sa palengke. Layunin nitong mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng mga mamimili at vendors sa pinakamalaking pamilihan sa lungsod.
Kabilang sa mga isinasagawang aksyon ang araw-araw na paglilinis at flashing at sa iba't ibang bahagi ng pamilihan, lalo na sa mga lugar na madalas maipon ang basura at mga tirang pagkain. Ayon kay Market Supervisor Cesar Emilio, tututukan ang kanilang pagmamando sa wet market at iba pang mga seksyon ng madalas pamugaran ng mga peste.